Gagawa tayo ng giant donuts! Kung naghahanap kayo ng kakaibang food business o hindi common na negosyo at hindi mahirap gawin, subukan na ang giant donuts. Madali lang to dahil very basic lang. Basic lang yung paggawa, basic lang din ang mga sangkap. Kung ano yung procedure at mga sangkap ng regular na donuts ay ganun din dito sa giant na donuts. Ang kaibahan lang ang size nila dahil higante ito at syempre doble ang sangkap na gagamitin. Ayan, so unahin natin gawin ang dough ng ating bread. So, imi-mixer ko siya, pero pwede naman na masahin or i-knead mo siya manually. Pero, syempre, mas madali kung may mixer. So, dito sa ating bowl, maglagay tayo ng ating all-purpose flour. Ilagay natin ang ating white sugar, ang ating instant dry yeast. Maglagay din tayo ng konting asin, tapos ay i-mix na muna natin ito. Ngayon naman ay maglagay tayo ng evaporated milk. Maglagay na din tayo ng ating itlog at ng ating melted na margarine and yes, pwedeng gumamit ng butter. I-mix na muna natin yan. Actually, pwede muna siyang i-mix gamit ang mixer. Mini-mix ko lang muna siya para mag-clump sila together bago natin gamitin yung mixer. Ayan, so gamitin na natin ang mixer at i-knead natin ito for 15 to 20 minutes. And yes, pwede nyo pong i-adjust ang speed ng ating mixer. Mamaya gagawin ko siyang 4. And ayan, eto na siya after 20 minutes. So tanggalin na natin yung ating dough sa mixer. Ayan, so eto na siya. Ayusin lang natin. So kita nyo, smooth yung ating dough. So maganda yung pagkakamasa. Sa same bowl ay maglagay tayo ng konting oil, mag-lightly grease tayo. Ilagay natin ang ating dough at mag-lightly grease din tayo sa dough para hindi siya maging dry. So takpan natin ito at patubuin natin for 30 to 45 minutes. Depende yan kung gaano kainit or gaano kalamig sa lugar ninyo. Kung sobrang lamig sa inyo, siguro pwedeng gawin yung 45 minutes to 1 hour. Pero kung super lamig talaga, kung may snow sa inyo, aabot yan ng mga 2 hours or overnight. Pero para hindi naman matagal, kapag ganun nga yung sitwasyon, i-preheat nyo yung oven. Kung may oven kayo, i-preheat nyo yung oven. Tapos kapag mainit na, i-off nyo and then dun nyo ilagay ang dough para dun siya tumubo. Pero kung sobrang init naman, siguro mga 20 minutes to 30 minutes. Basta huwag nyo i-over yung pag-rise ng dough dahil papangit yung texture ng ating donut. And eto na siya. Kung gusto nyo ma-check kung okay na yung dough, ay pwede nyo siyang tusukin. At kapag hindi nag-close yung butas, meaning okay na siya. So i-punch down natin ito para ma-release ang gas. Eto na yung ating dough, na-deflate ko na siya. Minamasa ko lang yan sandali para ma-press yung dough para sure na na-release lahat ng gas. Tapos ayusin natin, i-form natin ito into a ball. Mag-lightly dust tayo ng harina sa lamesa or sa ating countertop. Ilagay natin ang ating dough. Gamit ang rolling pin, i-flatten natin ng bahagya. Tapos i-roll natin into a bigger circle. Hindi natin siya ipa-flat ng sobra ha. Yung tama lang. Ayan, yung ganyan yung size. Tapos ngayon naman, gamit ang maliit na bowl, ay gagawa tayo ng butas sa gitna. I-press lang natin ito, tapos i-twist natin. And ayan, nakat na natin. And yung nakat na dough ay magiging regular size natin na donut. At inilipat ko ang ating dough sa parchment paper para hindi tayo mahirapan sa pag-transfer mamaya sa mantika. And iwas deflate na din. And takpan na natin at mag-final rise tayo for 30 to 45 minutes. Ayan, kapag malapit na magprito, magpainit na ng mantika at dito natin siya lulutuin sa malaking lutuan dahil nga malaki yung ating donut. And eto na siya, nag-rise na yung ating dough, so ngayon ay magprito na tayo. Dahan-dahan sa pag-transfer dahil mainit ang mantika. And i-detach natin ang parchment paper sa ating dough ng dahan-dahan.
Ayan, natanggal na ang parchment paper. Lutuin natin ito until mag-golden brown na ang kulay ng ating donut. And ayan, nag-brown na ang kabilang side ng ating donut. So, dapat nang baliktarin para yung other side naman ang maluto. So, kita nyo naman, maraming mga sandok, marami nagtulong-tulong. Nagpatulong ako dahil baka hindi ko matansya yung pagbaliktad at bumulwak yung mantika na ako, disgrasya. Maliit kasi yung lutuan natin, tapos maraming mantika. So, para sure, magpatulong tayo. And ayan, nag-brown na yung other side. So, luto na to. Hanguin natin, drain the excess oil at palamigin natin to. Yung dough na ginawa natin ay para sa isang giant donut lang. Pero nag-mix pa ako para meron tayong dagdag na 2 giant donut. So, total meron tayong 3 giant donuts. So, yun lang. Kung gusto nyo na mas maraming giant donuts, triplihin or damihan nyo pa yung ating mga sangkap para mas maraming giant donuts. Para naman sa donut glaze natin ay simple lang din ito. Meron tayong powdered sugar, lagyan natin ng evaporated milk. Sa kulay naman ay gusto ko ng pink pero wala akong pink na food color so gagamit tayo ng red na food color. Konting patak lang para ma-achieve natin ang pink na kulay. Ito naman ay optional, maglalagay ako ng strawberry flavor. Tapos ay haluin natin ito ng mabuti. And yes, feeling nyo na parang konti lang yung nailagay na evaporated milk. Pero tama lang yun dahil kapag nasobrahan magiging runny ang glaze. Kapag na-mix na, ilagay na natin sa ating donut. I-spread lang natin yan and I know parang magaspang siya tignan. Pero kapag nag-set na yan, magiging smooth at shiny na. Ayan, tignan nyo yung kabilang side, diba? Smooth at shiny na siya tignan. Tapos ay maglagay tayo ng topping. So meron tayong sprinkles na assorted colors. And yes, pwede kahit anong toppings, pwede sa isang donut ay iba't ibang toppings ang ilagay mo. And sa paglalagay ng toppings para hindi masyadong bumaon, hayaan na muna mag-set ang glaze ng mga 30 seconds bago maglagay ng toppings. Para sa next na glaze ay same lang, meron tayong powdered sugar, lagyan natin ng gatas. Sa kulay naman ay gusto ko ng light blue so gagamit tayo ng blue na food color pero konting patak lang yung ilalagay natin. Tapos ay maglagay tayo ng vanilla essence. And again, i-mix ito ng mabuti. Tapos ay ipahid natin sa ating giant donut. And same sa toppings ay sprinkles din na colored ang ilalagay natin. Ang sunod naman na glaze na gagawin natin ay chocolate. So meron tayong powdered sugar, lagyan natin ng cocoa powder na unsweetened, lagyan natin ng evaporated milk, and vanilla essence tapos i-mix natin ito ng mabuti. And then ipahid natin sa giant donut. Sa toppings, gusto ko sana maglagay ng peanuts or chocolate chips pero para same na sila, sprinkles na lang na colored. And ayan, eto na ang ating giant donuts! And yes, pwede mo siyang stock na parang cake at lagyan ng kandila. Ayan, tikman na natin. So, may na-slice na ako dito. Ayan siya. Oops. Oopsie. Oh my gosh. Ayan. Oh, kita nyo? Ayan yung loob niya. So, tikman na natin. Ang lambot. Okay, ano nga ba ang kaibahan ng regular size sa donut sa giant size sa donut? Okay, yung tinapay, mas marami siya, mas makapal, di ba? Pero okay lang dahil marami naman din yung ating glaze. So, parang balance na din. Pero for me, kung gusto niyo mas creative, lagyan niyo ng palaman yung gitna ng ating donut. Yes, pwede mo talaga siya pag-eksperimentuhan sa kulay, sa flavor. Tapos kung gusto niyo na yung donut na walang butas, pwede. Tapos lagyan nyo ng maraming palaman. Ay naku, pag open nyo talagang, di ba, nag-ooze yung palaman, tsokolate, or Bavarian, or strawberry na feeling. Marami talagang pwede. And sa packaging naman, pwede nyo gamitin ang ganito na box. Pero I think yung yung medyo matangkad pa nito dahil pag close mo,
matatouch na ng cover yung top ng donut. So, pwedeng pangregalo sa birthday or anong okasyon, lagyan ng kandila, tapos yung yung message na happy birthday, ganon. Pwedeng pang Christmas din, gawin yung red, green, and yellow, pwedeng ganon. Tapos yung sa toppings naman, pwede peanuts, pwede din chocolate chips or marshmallows. Marami talagang pwedeng gawin sa ganitong style. So, kung gusto mo ng kakaibang negosyo, pwede itong gawin nyo. So, hindi naman natin kiniklaim na tayo ang first ever na gumawa ng giant donut. Pero, kung sa lugar ninyo, wala pang ganito, kayo yung first. So, pwedeng yung gawing negosyo. Pwedeng, kung gusto nyo mas malaki, pwede. Yung lutuan lang ninyo, talagang pili kayo ng, pwede yung malaking kawa. Pwedeng ganon. And pwede kayong gumawa ng ganito kalaki, tapos maliit, tapos mas maliit. So, para siyang pa-triangle, pwedeng ganon. I-stack nyo ng ganon. So, ayan. Sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!